Pagkatapos mawala ng alaala dahil sa aksidente, nahaharap sa magandang kapatid ng matalik kong kaibigan, basta na lang naisip ko na siya ang kabiyak ko sa kasal na inayos ng aming mga pamilya, at tinawag ko pa siyang asawa. Hindi ko alam na bago ako nawala ng alaala, kaming dalawa ng kapatid ng matalik kong kaibigan ay mga magkaaway nang maalala ko ang lahat, parang gumuho ang mundo ko. Nakakainis pala ang pagka-blush ko at pagbilis ng tibok ng puso ko sa kwarto ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil nainis ako kapag nakikita ko siya. Hindi, bakit hindi ka tumutol noong tinawag kitang asawa? Nako, parang pinagkaisahan ako. Ang amoy ng disinfectant sa apat na dingding ay bumubulong sa aking ilong. Kasabay ng napaka-regular na tunog ng tiktak, ang aking mga talukap ay parang nabibigatan ng libu-libong kilo. May sumisira at masakit na kirot sa likod ng aking ulo. Parang gusto nang dumaloy palabas ng aking utak na parang tubig. Pinilit kong imulat ang aking mga mata, ngunit ang paningin ko ay napuno ng nakakasilaw na kapusyan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang aking focus ay bahagyang nakabalik. Sa itaas ng aking paningin ay ang karaniwang puting kisam ng ospital. Xiao Chen, gising ka na? Doktor, Dr. Dali. Isang malakas na boses na may malalim na hikbi ang umalinggao sa aking tainga. Pinilit kong lumingon at ang nakita ko ay dalawang mukhang puno ng pagkabalisa at pagod. Ang lalaki ay nakasuot ng suit, ngunit medyo magulo ang kurbata, mapula ang mga mata. Ang babae ay napakaganda, ngunit sa sandaling ito ay may make-up na nadumihan, mahigpit niyang hawak ang aking kamay, at napakalakas ng kanyang kapit. Ang aking utak ay parang isang lumang computer na nag-crash. Ang hard drive ay mabilis na umiikot, ngunit walang kapaki-pakinabang na data ang mabasa. Sino ako? Sino ang dalawang ito? Nakikita ang taos pusong pag-aalala at takot sa kanilang mga mata, isang ugali na nagmumula sa dugo ang nagtulak sa akin na buksan ang aking tuyong bibig. At sinubukan kong tawagin, Tay-nay. Nang marinig ang dalawang salita, agad na bumuhos ang luha ng babae. Tay-nay, nandito si nanay, anak, talagang pinatakot mo si nanay. Bago pa man ako makapagtanong muli, mabilis na bumukas ang pinto ng kwarto, at pumasok ang ilang doktor na nakasuot ng puting toga. At agad nilang sinuri ang aking mga mata, tiningnan ang aking pupil, at tinanong ang iba't ibang pangunahing tanong, ilang ang 1+1. Kung mali ang sagot, dapat ba ay 3? Tiningnan ko ang batang doktor na nagtanong na parang idiot. Ano ang pangalan mo? Naaalala mo ba kung paano ka nasugatan? Ang mas matandang punong doktor ay nakakunot ang noo. Nabigla ako, gusto kong sumagot. Ngunit sa tuwing susubukan kong alalahanin ang aking pangalan at nakaraan, ang aking isipan ay parang nagkaroon ng bagyo na mailakas na 12 bola. Ang sakit na parang tinutusok ng karayom ay halos magpaubo sa akin ng dugo, at ang aking isipan ay blanko. Malalim akong humihinga, ang aking ulo ay nababalutan ng makapal na gasa, wala akong maalala. Sino ako? Bakit ako nandito? Agad na nanigas ang hangin sa kwarto. Inilayo ng mga doktor ang aking maputlang mga magulang sa gilid, at sadyang pinababa ang kanilang boses, ngunit narinig ko pa rin ang paunti-unti na ilang mahahalagang impormasyon, aksidente sa sasakyan, malakas na pagkakabagsak sa ulo, at nasira ang kabayo, retrograde amnesia. Sa madaling salita, nakalimutan ko ang aking alaala. Sumandal ako sa nakataas na kama sa ospital at naiinis na pinisil ang aking noo. Wala akong maalala, blanko ang aking isipan. Ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol ay nagbigay sa akin ng matinding kawalan ng seguridad. Sa sandaling ito, may tunog na bang, at muling bumukas ang pinto ng kwarto. Agad akong tumingin, ngunit ang aking paghinga ay bahagyang tumigil sa sandaling iyon. Isang napakagandang batang babae ang pumasok, nakasuot siya ng isang mahusay na gupit na cream white na damit. Ang kanyang mahaba at maitim na buhok ay maluwag na nakalugay sa kanyang likod, ang kanyang mga tampok ay pinong, parang isang walang kamali-mali na obra ng sining. Lalo na ang kanyang mga mata, malamig at may bahid ng kaunting pagmamataas. Hindi ko alam kung bakit. Sa sandaling makita ko siya, ang aking dati ng tahimik na tibok ng puso ay biglang bumilis ng husto. Boom, boom, parang tumutugtog ng tambol ang aking puso sa aking dibdib, at bumilis din ang aking paghinga. Nagpapawis din ang aking mga palad. Anong uri ng pakiramdam ito? Kahit nawalan ako ng alaala, ang lohika ko bilang isang lalaking nasa hustong gulang ay nandoon pa rin. Nahaharap sa isang magandang babae. Ang aking katawan ay nagpakita ng napakatindi at hindi makontrol na reaksyon. Hindi ito ordinaryong pagnanasa. Ang ganitong uri ng kondisyon na nakaukit sa kaibuturan ng aking kaluluwa ay mayroon lamang isang paliwanag, ito ang tinatawag na pag-ibig sa unang tingin. Ito ang uri ng bakas na nakaukit sa kaibuturan ng aking kaluluwa, kahit na nakalimutan ng aking utak, ang aking katawan ay tiyak na maaalala ito.
Nakatingin ako sa kanya at mabilis akong nag-isip. Lumingon ako at tiningnan. Ang aking ina na patuloy na nagpupunas ng kanyang luha at sinubukan kong tanungin ng buong seryoso, Nay, naaalala ko, wala akong kapatid, tama ba? Ako ang nag-iisang anak sa pamilya. Kahit nawala ang aking alaala, mayroon pa rin akong likas na pakiramdam tungkol sa istruktura ng pamilya. Bahagyang natigilan ang aking ina at mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha at tumango. Xiao Chen, ikaw lang ang nag-iisang anak namin. Huwag kang mag-alala, kahit maalala mo o hindi, nandito sina tatay at nanay. Kung gayon tama, pinutol ko ang sinasabi ng aking ina at may kumpiyansang ngiti sa aking mga labi. Dahil wala akong kapatid, ang napakagandang babae na ito na biglang lumitaw at nagpagalit sa aking puso. At may kakaibang aura, ang pagkakakilanlan niya ay malinaw na. Malamang na siya. Ang aking asawa, itinaas ko ang aking kamay at tiyak na itinuro ang babaeng malamig ang mukha sa pintuan. At sinabi sa aking mga magulang, dahil wala akong ibang kapatid, kaya't siya ay maagang nagmadali papunta sa ospital. Asawa ko siguro ito pagkasabi noon, buong high-class na kwarto. Bumagsak sa nakamamatay na katahimikan, maging ang mahinang bulong sa tabi ay tila huminto. Nanlaki ang mga mata ng tatay ko sa pagkabigla, halos malaglag ang panga niya sa sahig. Ang mga luha sa pisngi ng nanay ko ay nakadikit pa rin sa mukha niya, parang napako sa kinatatayuan. At ang babaeng nakatayo sa pintuan, ang babaeng pinaniniwalaan kong asawa ko, ay si Jiang Zhu talaga. Ang dati niyang mga mata na puno ng pagmamahal ay biglang nanlaki. Hindi siya makapaniwalang nakatingin sa akin. Nakita kong huminga siya ng malalim at nagbukas ng bibig. Tila may gustong sabihin, ngunit nang magtama ang tingin niya sa balot ng benda sa aking ulo. At sa napakatapat na pagmamahal sa aking mga mata, ang salitang paalis na sana sa kanyang bibig, ay bigla niyang nilunok. Umiwas siya ng tingin na iiwas sa aking mainit na mga mata. Napansin ko, ang kanyang maputing tenga ay namula, kitang-kita. Nakita ko ang kanyang nakakahiya na pagiging mahiyain at lalo akong natuwa. Tunay nga, ang aking kakayahang manghula ay perpekto. Kahit nawalan ako ng alaala, nakikilala ko pa rin ang aking minamahal sa unang pagkakataon. Umiwas. Umiwas ka. Habang ang atmosfera ay napaka-emosyonal, isang nakakabinging sigaw ang dumating mula sa labas ng pasilyo, direktang binasag ang malambot na bula sa kwarto. Isang lalaki na may makulay na buhok ang sumingit mula sa likuran ng aking asawa. Ang batang ito ay kamukha ng aking asawa. Ngunit ang kanyang ugali ay tila isang tunay na palaboy. Pagpasok niya, para siyang tigre na humahabol, bumagsak siya sa paanan ng aking kama. At habang umiiyak, sinabi niya, Laosu, bakit ka naman ganito kaawa-awa? Kung maputulan ka ng braso o paa dahil sa aksidente, sino pa ang makakasama kong uminom at magsaya? Aking mabuting kaibigan, ako ay nabingi sa ingay na dulot ng kanyang pagdating. Ngunit habang nakikita ko ang kanyang mukha, may mga bahagi ng alaala na biglang pumasok sa aking isipan. Mga larawan naming nagbabatian at nagyayakapan sa mga inuman. Tumahimik ka, sabi ko na nakasimangot, iniusog ko ang aking paapalayo. Hindi pa patay ang tatay mo. Huwag kang umiiyak at magsunog ng papel. Hindi ko alam kung bakit. Ang mga salitang ito ay kusang lumabas sa aking bibig, lumabas ako. Laosu, hindi ka ba tanga? Hindi nagalit ang binatang lalaki nang marinig akong murahin siya. Sa halip ay nakangiti siyang tumingala. Ano nga ulit ang pangalan niya? Guro yun. Otomatikong lumabas ang pangalang iyon sa aking isipan. Mukhang ang aking memorya ay unti-unting nabubuhay. Umiti rin si Guro Oyon habang ang aking ama sa tabi ay bumuntong hininga ng walang magawa. Royon, si Xiao Chen, siya ay. Sabi ng doktor na bagok ang kanyang ulo, hindi malinaw ang kanyang alaala. Maliban sa ating ilan, kay Jingxin at sa mga nasa subconscious, baka wala siyang maalala. Napatigil sa pagngiti si Guro Oyon sa kabiglang tumayo. At napakamot sa hita. Shit, alam ko na. Alam ko na, hindi simple ang bagay na ito. Alam ko ang aksidente ni Laosu. Paano siya basta nalang babangga sa guardrail? Lumingon siya sa aking mga magulang at nagpakita ng tapang sa dibdib. Tiyuhin, tiya, huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala dito. Iimbestigahan ko agad. Sino walang kwentang nilalang ang naglakas ng loob na guluhin ang sasakyan ni Laosu? Aksidente man o sinadya? Aalalahanin niya ang ginawa niya. Sa totoo lang, lalaki talaga siya. Kahit nakalimutan ko na ang nangyari, ang mga salita niya ay nagbigay ginhawa sa aking puso. Gayunpaman, higit pa sa katotohanan ng aksidente, mayroon akong mas mahalagang bagay na dapat alalahanin ngayon, isang bagay na may kinalaman sa aking panghabang buhay na kaligayahan. Naglakas loob akong bumahin, ginambala ang pagdedeklara ng paghihiganti ni Guro Oyon. Yung
Laogu, wag muna tayong magmadali sa paghihiganti. Sagutin mo muna ang isang katanungan ko. Napatigil si Guru Oyon. Anong katanungan? Magtanong ka. Hanggat alam ko, sasagutin ko lahat. Tinuro ko ang isang magandang babae na nakatayo sa tabi, na nakatingin sa kanyang mga paa. Tinatanong ko si Guru Oyon, noong pumasok ka kanina, nakatingin ako. Habang malumanay na nakatingin kay Guru Oksue, tinanong ko siya, tayo bang dalawang pamilya? Hindi ba kasal? Kapatid, siya na ba ang asawa ko? Ha! Agad na tumigas ang ekspresyon sa mukha ni Guru Oyon. Tinitingnan niya ako na parang nakakita ng alien, natigilan siya ng 5 segundo, tapos kinurot niya ang tenga niya. Laosu, ikaw, anong sinabi mo kanina? Anong tawag mo kay Guru Oksue? Sabi ko asawa, sumagot ako na parang normal lang, bakit naman nakakapagtaka? Naiintindihan ko lahat, mga problema sa mayayamang pamilya, normal lang ang arranged marriage, para sa kapakanan ng negosyo. Putang ina, nagulat si Guru Oyon, parang nabingi siya. Tumingin siya sa kanyang kapatid na si Guru Oksue, na may takot sa kanyang mga mata. Tapos tumingin ulit siya sa akin na puno ng katapatan, agad na nagbago ang kanyang mukha. Parang hirap na hirap siyang tanggapin ang isang malaking biro. Nakita ko si Guru Oyon, mukhang nasugatan sa buong katawan. Napangiwi ako, anong reaksyon mo? Hindi ba ako karapat-dapat sa kapatid mo? Hindi ito usapin ang pagiging karapat-dapat, nautal na sabi ni Guru Oyon. Nakita ko siyang nagkakabuhol-buhol, kaya tinanong ko ulit, mayroon ba siyang first love na nag-aaral sa abroad? Wala naman meron ako. Mayroon ba? Tinitigan ko si Guru Oyon na walang imik, ano sa tingin mo? Wala, determinado na sabi ni Guru Oyon, ang kanyang mga mata ay matatag na para bang nakapasok na sa isang plano. Kung gayon, walang problema sa pag-ibig, bakit ka nagkakaganyan? Nagtataka ako. Sa totoo lang, natatakot din ako na mayroon akong makalimutan. Narinig ko kung paano ang mga mayayamang pamilya ay may mga kapalit, mga assistant, mga kwento ng paghabol sa isa't isa na nauwi sa apoy. Napakaganda ni Guru Oksue, at siya pa ang uri ng kagandahan na gusto ko, dadalhin ko siya pa uwi. Kahit na ako pa ang maging kapalit niya, papayag ako, pag-ibig. Tumingin si Guru Oyon sa akin, tapos kay Guru Oksue, at sa wakas ay lumunok siya. Batay sa prinsipyo na ang pasyente ang masusunod, at ang kaligayahan ni Sucheng ang mahalaga, napilitan si Guru Oyon. Pinigil niya lahat ng kanyang sasabihin at ang katotohanan, nanginginig ang kanyang labi. Napilitan siyang humiti ng mas masama pa sa pag-iyak, Tumigil na kayo sa pag-arte, kung saan ka masaya, doon ka. Kapatid, nakalagay ang 2 kamay ni Guru Oyon sa ilalim ng kama. Sa mga lugar na hindi ko nakikita, para sa aking sariling malas na kapatid, mga kamay ay ginawa. At ako, na nasa kama ng ospital, nang marinig ko ang salitang bayaw sa aking puso. Ay biglang bumaha ang isang hindi mailarawang kasiyahan, sumandal ako sa unan, pinapanood ang sikat ng araw na tumatago sa bintana. Naiisip ko lang, kahit nawalan ako ng alaala, mabait sa akin ang Diyos. Binigyan pa ako ng isang napakagandang asawa. Ang atmosfera sa silid ng ospital. Pagkatapos ng sinabi ni Guru Oyon na ikbayaw na handang mamatay, ay sa wakas ay bahagyang nakabawi. Ang aking mga magulang, pagkatapos ng lahat, ay mahaba pa ring nangangasiwa sa isang buong malaking kumpanya. Nakita nilang nagising na ako. Kahit nawala ng alaala, buhay naman at malakas, at malinaw pa rin ang pag-iisip. Nakilalanin ang sariling asawa, kalahati na ang nabawas sa bigat ng kanilang dibdib. Chen, mayroong isang emergency meeting sa kumpanya. Kailangan ko na itong puntahan kasama ang iyong ama. Tinaplos ng aking ina ang aking mukha ng may pagmamalasakit, pagkatapos ay inayos ang kumot ko. Magpagaling ka, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, pinaalalahanan ko na si Secretary Zhang. Na makipag-ugnayan sa pinakamahusay na 24 oras na espesyal na pag-aalaga sa buong lungsod, darating na siya mamaya. Huwag kang mag-alala, maayos ako, magmadali na kayo. Tumango ako ng buong pagsunod, hinawakan ng matandang mag-asawa ang aking kamay, nagbigay ng ilang tagubilin. At pagkatapos ay dahan-dahan silang umalis sa silid ng ospital, na nakatingin pa rin sa likod. Nang umalis sila sa silid ng ospital, nakatingin ako kay Guru Oyon, puno ng kakaibang tingin sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Habang muling nagsara ang pinto ng silid, ako na lang ang natira sa loob, ang aking kiasawad. Ang aking bayaw na si Guru Oyon, at siya na nakatayo sa tabi ng bintana, tahimik pa rin. Na naglalabas ng aura na hindi malapitan, ang aking asawa na si Guru Oyon. Sumandal ako sa headboard. Ang aking mga mata, gumalaw-galaw, hindi pwede. Siguro Oyon na bata, nakaharang dito, kailangan ko pa ang aking minamahal na asawa. Upang mapalalim ang aming pagmamahalan, at sa gayon ay makakuha ng kaunting alaala mula sa nakaraan.
May nakabinbing na parang bombilya na libu-libong watts sa tabi ng kama. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Hihe! Pinapikit ko ang lalamunan ko, pagkatapos ay tumingin kay Guru Oyon, ang bayaw ko pala. Ang pagtawag sa kanya na ibayaod ay napakakomportable, pero si Guru Oyon ay parang pusa na natapakan ang buntot, nanlamig ang buong katawan, nanginginig sa takot at nakatingin sa Mo, anong sinabi mo sa akin? Bayaw, bakit? Hindi ka sanay? Tumingala ako at matuwid na itinuro ang bedside table. Kakagising ko lang, uhaw na uhaw, wala man lang akong maiinom na mainit na tubig. Bilang kuya mo, hindi ba't kailangan mong pumunta sa nurse station para kumuha ng mainit na tubig para sa akin? At pumunta na rin sa tindahan ng prutas sa ibaba para bumili ng mga, ano nga ba iyon, cherries? Yung pinakamalaki at pinakamaganda. Nanlaki ang mga mata ni Guru Oyon, itinuro ang sariling ilong. Laosu, nakalimutan mo na ba ako? Pinapabili mo ako ng cherries. Dati ka pa? Ano ang dati? Pinutol ko siya ng matuwid. Dati ay dati. Ngayon ay may malubha akong sakit at may pinsala sa utak. At higit pa, ako ang iyong bayaw na parang kapatid. Pupunta ka o hindi? Kung hindi, sasabihin ko kay Auntie na inuubob mo ako. Siguro Oyon ay natigilan sa aking sunod-sunod na atake. Hindi makapagsalita. Namula ang mukha niya. Tumitingin siya kay Guru Oksoy para humingi ng tulong. Sa halip, tinitigan lang ni Guru Oksoy ng malamig ang bintana. Walang balak tumulong sa kanya. Sige, okay. Magsisisi ka. Nanggigil si Guru Oyon, kinuha niya ang electric kettle sa mesa at padabog na sinarado ang pinto. Pag-alis niya, parang gusto niyang mabutas ang plaster ko sa kanyang tingin. Natahimik na rin ang kwarto. Tungkol sa mga banta ni Guru Oyon, napalayo ko na ang kapatid niya. Bilang kuya, syempre medyo emosyonal siya. Normal lang iyon. Humugot ako ng malalim na hininga at tumingin kay Guru Oksoy na nasa tabi ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumatago sa blinds. Nasa kanya, na bumubuo ng isang kaakit-akit na figura. Sa totoo lang, kakaiba talaga ang aura ng babaeng ito. Kahit nakatayo lang siya doon. Siya ay may sariling aura ng pagiging marangal at malambot tulad ng hamog, parang isang hindi maaabot na bundok ng yelo. Sa tingin ko dati, ang babaeng tulad nito ay tiyak na yung tipong naglalakad ng apoy sa labas. Isang malamig at matatag na babaeng si. Kahit sa bahay, marahil ay ganoon din. Hindi dumudumi ng kamay sa paglalaba at malamig sa lahat. Ngunit nakapagtataka. Ang isang bundok ng yelo na tulad nito ay namula kanina nang humarap sa aking mga walang kabuluhang salita. At ngayon, ang tahimik na ito at bahagyang nakayuko, may kakaibang aura ng pagkabagabag. Kinuha ko ang kama sa tabi ko at mumiti ng malumanay. Sa halip na malumanay na pag-aalo, asawa, lumapit ka dito sa malayo. Pagkarinig sa salitang asawa, napakunot ang noo ni Guru Oksoy. Agad siyang lumingon. Ang malamig at malungkot niyang mga mata na parang peach. Malamig akong tinitigan niya, open immediately upon receipt. Hindi makapagsalita. Sa sinabi niyang ito, halos masira ang imahe niya bilang isang key-eyes beauty. Sabi niya, nilalabanan mo ba ako? Bagaman malamig at matatag ang kanyang tinig, mayroon pa rin itong kaswal na pagkairita. Ngunit naramdaman ko ng malinaw. Ang biglaang pagkalito sa kanyang mga mata. Ang pinakamahalaga, kahit na sinasabi niyang ayaw niya. Ang kanyang mga paa ay naging tapat. Pagkatapos ng 2 segundo ng pag-aalinlangan, siya ay lumakad pa rin. May banayad na malamig na halimuyak na may bahid ng kaswal na pambubuska. Bahagyang stilted, naupo siya sa gilid ng kama. Pinapanood ang kanyang hindi nagbabago na pag-ugali, muling umikot ang mga gears sa aking utak. May mali, ang pagtrato ng aking asawa sa akin ay masyadong mali. Hindi ito ang estado ng isang mapagmahal na mag-asawa. May pag-iingat sa kanyang mga mata. Komplikado at isang bagay na hindi ko maintindihan na parang kagalingan. Pero bigla, natuwa siya sa ginawa kong pagtawag sa kanya na asawa. Ngayon ay tinapik ko ang kama. Bagaman sinasabi niyang hindi, ang kanyang katawan ay sumunod sa pag-upo. Ang biglaang pagbabago ng pag-ugali. Nagpapaisip ito sa akin kung ano ba ako bago ako nawala ng alaala. Pinagsama ang aking mga obserbasyon, isang napakamakatuwiran at lohikal na. Isang plot na nakakatakot sa pag-iisip ay nagsimulang mabuo sa aking isipan. Ako, si Suchen, bago nawala ng alaala. Talagang isang lalaking tuso na kumakain ng masama, ngunit hindi nagbubunga. Isipin mo, sina Guru Oksoy at ako ay mga pamilyang matagal nang magkakilala, kahit na dahil sa ang ganitong kasal sa mayamaman, malamang walang basehan ng pagmamahal, si Guru Oksoy ay napakaganda. May napakalamig na aura, ngunit nagpapakita siya ng hindi maitatagong pagmamalasakit sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na lihim niya akong minamahal, lubos ang pagmamahal niya sa akin, paano ako? Nang magising ako kanina, maliban sa pisikal na pagkahumaling sa kanya,
Wala akong maalalang anumang malambing na alaala. Ibig sabihin, hindi ko siya minahal noon, may isang katotohanan lamang, ang dating ako. Ay sinasamantala ang pagmamahal ni Guru Oksui. Walang pakundangan ko siyang sinaktan, maaaring naglasing ako sa labas. Dahil ba sa sobrang bilis ng pagmamaneho ito? Kung gayon, masasagot ba ang lahat? Ang dahilan kung bakit naging bata ang kilos ni Guru Oksui kanina ay dahil sa akin, isang tuso na lalaki, lubos na nawala ng pag-asa. Ang dahilan kung bakit mumangata si Guru Oyun laban sa akin ay dahil naaawa siya sa kanyang kapatid na pinahihirapan ko. Kung hindi dahil sa aksidente sa kotse na ito, kung hindi dahil sa aking biglaang pagkawala ng alaala. Ayon sa klasikong plot ng nobela, agad na magsisimula ang masaya sa pagpapahirap sa asawa. At pagsunog sa sarili para sa asawa na drama, kapag tuluyan ng nawala ng pag-asa si Guru Oksui sa akin, at binigyan ako ng kasulatan ng diborsyo. Saka ko lang mapagtatanto, ano ang mali sa akin para saktan ko siya. Habang mas tinitingnan ko si Guru Oksui, lalo akong nasasaktan, lalo akong nagagalit. Ang pakiramdam ng pagkakasala sa aking puso ay mas lalong lumalala na parang malakas na alon, hindi pwede. Dahil binigyan ako ng langit ng pagkawala ng alaala, binigyan ako ng pagkakataong magsimulang muli, talagang hindi ko hahayaang maulit ang trahedyang ito. Ang mangyari sa akin, gagamitin ko ang lahat ng pagmamahal sa natitirang bahagi ng aking buhay upang bayaran ang mga pagkakamaling nagawa ko. Naisip ko ito, huminga ako ng malalim, at ang aking tingin ay naging mas matatag at mapagmahal kaysa dati. Bigla akong nag-abot ng kamay at hinawakan ang kamay ni Guru Oksui na nasa kanyang kandungan. Pagkakadama, malamig, maliit ang kanyang kamay. Malambot at makinis, hindi ka panipaniwalang maganda ang pakiramdam, ngunit sa sandaling ito. Dahil sa aking paghawak, bigla siyang nanginginig, malinaw na hindi inaasahan ni Guru Oksui. Nabigla akong kikilos, parang nakuryente siya, likas na nais niyang bawiin ang kanyang kamay. At bahagyang umatras ang kanyang katawan, paano ko siya bibitiwan? Lalo ko pa siyang hinigpitan. Bagaman mapilit, ang lakas ay kinokontrol ng napakahusay. Nang makita kong mahigpit ang hawak at ayaw ko siyang bitawan, 2 beses siyang nagpumiglas. At sa wakas ay tumigil siya sa paglaban, binigyan lang ng mahigpit ang kanyang ibabang labi, at humarap palayo sa akin. At ang pamumula na kumalat na sa liig ni Baiksi, ang napakanipis na kilos ng pagsuko na ito. Sa aking paningin ay lalo lamang nagpatibay sa aking hinala. Tunay ngang may nararamdaman siya sa akin, kahit na nasaktan siya ng husto ng tuso kong lalaki. Hindi pa rin niya kinaya na magalit sa akin ang nasugatan. Parang may kumurot sa puso ko. Nang mahigpit, naging basa ang aking mga mata. Mahal na mahal niya ako. Guru Oksui, pinalambot ko ang aking boses, at naging napaka-close ang pagtawag ko sa kanya. Ang kabilang kamay na inabot ko ay marahang hinaplos ang likod ng kanyang kamay, ang pagkakasala sa aking mga mata. Halos naging pisikal at umapaw. Alam kong galit ka sa akin at nahulaan ko rin. Na ang lalaking iyon na si Guru Oyo ay may tinatago pala. Huwag kang mag-alala. Nauunawaan ko. Napanganga si Guru Oksui, bahagyang bumuka ang kanyang pula labi. Tila hindi niya lubos na naunawaan ang aking mga walang saysay na salita. Ano ang naiintindihan mo? Nauunawaan ko lahat. Bumuntong hininga ako at diretsong tumitig sa kanyang mga mata at sinabi ko ng salita-salita. Hindi ko maalala kung gaano ako kasamang tao noon at hindi ko rin maalala kung gaano karaming mga bagay ang nagawa kong saktan ka at hayaan kang mag-isa na nilunok ang napakaraming hinaing. Nagsalita ako, ang aking tono ay naging napakasinser. Ngunit Roxu, naniniwala ka sa akin dahil binigyan ako ng langit ng pagkakataong makalimutan ang lahat, nangangahulugan ito na magsisimula ako muli. Huwag kang mag-alala, mula ngayon palagi kitang ilalagay sa aking palad. At hindi ko hahayaan na muli kang makaranas ng anumang sama ng loob. Kung may mang-api sa iyo, ako, si Guchen, ang unang lalaban sa kanya. Nangangako ako, gagawin kong pinakamahusay na asawa sa buong mundo mula ngayon. At pagmamahal ang gagamitin ko upang punan ang lahat ng paghihirap na iyong naranasan dati. Ang mga salitang ito, kahit ako ay naging malalim ang damdamin, kahit ako mismo ay nadama ng sarili ko. Walang imik sa kwarto ng ospital. Tahimik akong nakatingin kay Guru Oksui, naghihintay sa sandali kung kailan matutunaw ang yelo. Nakatingin si Guru Oksui sa akin na parang natulala, ang kanyang orihinal na malamig at walang emosyong mga mata ay tila dumaranas ng isang lindol.
Pagkalito, pagkabigla, pagkagulat, kawalan ng paniniwala, at sa huli, bahagyang nabasa ang kanyang mga mata. Ibinaling niya ang kanyang tingin, mariing kinagat ang kanyang ibabang labi, na parang pilit niyang pinipigilan ang isang damdamin. Kung hindi, isang kumikinang na patak ng luha, walang babala, ang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Ang luhang iyon ay eksaktong tumama sa kerot sa aking puso. Sa sandaling umabot sa sukdulan, Diyos ko, gaano akong kasamang tao. Nagawa kong paiyakin ang isang babaeng kasing lamig at kasing suwail, gaano katagal niyang pinigilan ang kanyang sama ng loob. Para lamang tuluyang bumagsak matapos marinig ang sinabi ko. Huwag kang umiyak. Asawa ko, huwag kang umiyak. Lubos akong nagulat, hindi na inalintana ang pagkahilo mula sa confusion. Bigla akong yumuko pasulong, at hinawakan ng mahigpit si Guro Oksoy, na nakaupo sa gilid ng kama, sa aking yakap. Matigas ang kanyang katawan na parang tabla, ngunit ramdam ko ang bahagya niyang panginginig. Kasalanan ko ang lahat, naging bulag ako dati, hindi ako naging tao. Mula ngayon, sa akin na ang lahat, sige na, huwag ka nang umiyak. Hawak ko ang kanyang manipis na baywang. Habang pinapalo ang kanyang likod gamit ang isa kong kamay, nakapatong ang aking baba sa tuktok ng kanyang ulo, naamoy ang banayad na halimuyak ng kanyang buhok. Gamit ang pinakamalumanay kong boses sa aking buhay, para akong nagbubulungan. Habang ako ay nalulunod sa pakiramdam ng isang masasama na nagbago. Ang pagmamahala ng mag-asawa at ang muling pagbabalik ng nawalang pag-ibig, biglang may bumukas na pinto. Ito na ang mainit na tubig at gamot na kailangan mo. Nang makita ni Guro Oyon ang eksena sa silid, biglang natigil ang kanyang boses. Tila huminto ang oras, nanatili akong nakayakap kay Guro Oksoy. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa aking hospital gown. Hindi makita ang kanyang ekspresyon, habang si Guro Oyon na nakatayo sa pintuan ay muntik nang lumuwa ang mga mata. Nakabuka ang bibig na kasya ang isang itlog ng ostrich. Nakikita ang pagkabigla ng bayaw kung hindi pa nakakita ng mundo. Naunawaan ko ang kanyang nararamdaman, sa huli, isang tunay na masamang lalaki na palaging nananakit sa kanyang kapatid, ay biglang naging lalaking mahilig sa asawa. Bilang isang kapatid, normal lamang na mahirap itong tanggapin. Upang siya ay mapakalma. Mabilis kong inalis ang isang kamay mula sa ulo ni Guro Oksoy, at mumiti ng makapangyarihan at mapagmahal kay Guro Oyon na muntik nang masira ang pananaw. Pagkatapos ay binigyan ko siya ng matatag at malakas na e-sign, huwag kang mag-alala, bayaw. Ang kalahati ng buhay ng iyong kapatid ay aalagaan ko. Sa mga susunod na araw, pakiramdam ko ay parang pambansang yaman ako sa ospital. Maliban sa aking mga magulang, araw-araw siyang dumarating. Dati kasama ko. Ang mga mayayamang kaibigan na mahilig sa party ay isa-isa ring dumating dala ang mga malalaking bag dati ay magulo itong nangyari. Ngunit palagi kong nararamdaman na ang tingin ng mga taong ito sa akin ay napakakaiba. Noong hapon na iyon, siguro Oksoy ay tinawag pabalik sa kumpanya upang ayusin ang ilang bagay, wala siya sa silid. Sinunggaban ko ang pagkakataon, hinawakan ang matabang lalaki na nagbabalat ng mansanas sa gilid ng kama. Ang batang ito, maliban kay Guro Oyon, ang pinakamatalik kong kaibigan, parang mga taong lumaki ng magkasama. Taba, sabi ko ng pabulong, seryoso ang mukha habang nakatingin sa kanya. Nang wala ang asawa ko, sabihin mo sa akin, ako ba ay? Talaga bang napakasamang tao? Nanginginig ang hawak niyang kutsilyo, halos maputulan ng hinlalaki ang sarili. Tumingin siya pataas, ang kanyang mukha na puno ng taba ay naglalahad ng takot. Kuya, ano ang ibig mong sabihin? Paano ka naging masama? Huwag kang magkunwaring tanga, tumingin ako sa kanya. Tinanong lang kita. Gaano kalala ang ginawa ko kay Guro Oksoy noon? Palagi ba akong nawawala sa gabi? Palagi ba akong nanlamig sa kanya? At mayroon ba akong kung anong? Hindi nakikitang puting rosas. Baboy, ano ang ibig mong sabihin? Hindi nakahinga ng maayos si Taba, halos mabulunan ng sariling laway. Namula ang mukha niya. Tiningnan niya ako na parang halimaw, huminto ng halos kalahating minuto, at sa huli ay bumulong ng, "Ano, wag mo nang patagalin. Naiinip na ako, ang tingin ninyong lahat sa akin nitong mga nakaraang araw ay mali, gusto ninyong sabihin ngunit nagpipigil. Lalo na kapag binabanggit si Ruoksoy. Lahat kayo ay nananahimik, Taba, nawalan ako ng alaala, ngunit hindi ako bulag. Kung mas ganito kayo, mas nagiging malinaw sa akin. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Gaano karaming kasamaan ang nagawa ko sa kanya noon? Para kahit ang inyong mga kaibigan. Nahihirapang banggitin, ang mga ekspresyon sa mukha ni Taba ay biglang nag-iba, na parang dumaranas ng napakatinding panloob na pakikibaka. Nagbuka siya ng bibig, tila may sasabihin. Sa huli, malalim siyang lumunok, iniwan niya ang mansanas at tinapik ang balikat ko. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kakaibang koneksyon na parang basta masaya ka na.
Kuya Gu, dahil hindi mo na naalala. Kung gayon, magsimula na lang tayo ulit ng maayos. Mabuting tao ang iyong hipag, bigyan mo lang siya ng mabuting pakikitungo sa hinaharap. Hayaan na lang natin ang nakaraan. Pagkasabi nito, parang tumatakas, lumabas ang matabang lalaki sa kwarto ng ospital. Nakatingin sa likod niya habang tumatakas, bumagsak ang puso ko. Tapos na ang kaso. Kahit ang pinakamalapit kong kaibigan ay tingin. Sa mga nagawa kong dati ay mahirap sabihin at kahit na. Ayaw na niyang ipagtanggol ako kahit kaunti. Ako si Suchen, si Sugo, ay hindi pa rin maalala ang mga nakaraan. Ang mga gasgas sa katawan ko ay mabilis na gumaling. Pagkalipas lang ng ilang araw, binasbasa na ako ng doktor. Na pwede na akong umalis ng ospital. Sa umaga ng pag-alis ko, kinuha ko ang aking cellphone. At matatas kong tinawagan ang numero na pinili ko at tinawag na mahal kong asawa. Pagbanggit sa cellphone na ito, isang mainit na alon ang dumaloy sa puso ko. Ito ay binigay sa akin mismo ni Guru Oxy ilang araw na ang nakalilipas. Ito ang pinakabagong modelo na may pinakamataas na specs. Ang sabi lang niya ay, nasira ang dati mong cellphone sa aksidente. Gamitin mo to at umalis na siya. Pero naiintindihan ko. Ibig sabihin nito, kahit na malamig siya sa akin sa panlabas, bigla akong napatahimik saglit. At tanging mahinang paghinga na lamang ang naririnig na dumadaloy sa kabilang linya. Kaya ko pang ang isipin. Nahawak niya ang cellphone ngayon, nakakunot ang noo at komplikado ang ekspresyon. Halos 10 segundo na. Ang lumipas. Sa pag-aakalang hahanap siya ng dahilan para tumanggi, nagsimula akong kabahan. Sa wakas ay narinig ko sa kabilang linya ang isang napakahinang at maikling salita, sige. At binaba niya ang tawag. Tumunog ako ng may pagmamalaki. Hindi nagtagal, siguro Oxuy ay nagmaneho ng isang itim na Panamera at huminto sa ilalim ng ospital. Sa buong biyahe, ang atmosfera sa loob ng sasakyan ay medyo nakakabahalang tahimik. Nakatingin siguro Oxuy sa daan, ang kanyang mga linya sa gilid ng mukha ay pinong-pino at malamig. Wala siyang balak na makipag-usap sa akin. Nakaupo ako sa passenger seat at walang takot na tinitingnan siya. Mula sa kanyang maputing liig na parang swan hanggang sa kanyang mga payat na daliri na may malinaw na mga buko na humahawak sa manibela. Habang mas lalo ko siyang tinitingnan, mas lalo akong natutuwa. Kahit malamig ang pakikitungo niya sa akin, naiintindihan ko. Dahil nasaktan ko siya ng malalim bilang isang playboy. Ang pagdating niya para sunduin ako ngayon ay malaking karangalan na para sa akin. Dahan-dahan lang, Suchen. Marami ka pang oras. Gamitin ang iyong katapatan para tunawin ang iceberg na ito. Nagmaneho ako papunta sa isang napakagarang gated villa. Napakagandang sasakyan. Sumunod ako kay Guru Oxuy papasok sa bahay na ito na malaki ang nasasakupan. Malaki ang isang malayang villa. Pagbukas ko ng pinto, pinagmasdan ko ang paligid. Wala ang inaasahan kong maraming tauhan na sumisigaw ng Tiyang Master, Madam. Tahimik ang bahay at napakasimple ng estilo ng dekorasyon. Kahit may bahid ng malamig at tahimik na hangin. Ang pinakamahalaga, pagkakita ko sa entry hall sa harap ko. Sala, dining room, para akong patay na tubig sa utak, walang kahit anong alaala. Mas lalo itong kakaiba. Pagpasok mo, may mga bagong tanggal na tsinelas. Magpalit ka ng sarili mo. Marami pa akong kailangang basahin ng mga file. Pupunta ako sa study. Nasa iyo ang bahay. Walang karagdagang salita si Guru Oxuy. Pagkapagpalit niya ng tsinelas, sinabi niya ito. At naglakad siya agad papuntang ikalawang palapag. Pinanood ko ang kanyang medyo nagmamadaling likuran. Palagi kong nararamdaman na kapag kasama ko siya sa isang espasyo. May matinding, hindi natural na pakiramdam. Narinig ko dati kay kuya-in-law na si Guru Oyun. Unti-unti nang tinatanggap at pinag-aaralan ni Guru Oxuy ang malaking imperyo ng negosyo ng pamilyang Gyu. Talagang isang babaeng malakas. Pag-uwi pa lang, pumasok na agad sa study. Tugma talaga sa kanyang karakter. Pero ang mas gusto kong malaman ngayon ay ang ating bahay. Nagpalit ako ng tsinelas at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng 3 palapag na villa. Ang ikalawang palapag ay ang living area. Binuksan ko ang pinto ng master bedroom. Sa aking pagpasok, nakita ko ang isang malaking queen-sized bed. Pero ang kumot ay napakaayos, parang matagal nang walang natutulog. Pumasok ako sa malaking walk-in closet na kasama ng master bedroom. Noong binuksan ko ang pinto ng kabinet, natigilan ako. Mga damit na bughaw na berde, iba't ibang designer dresses ng panahon, mga professional suit, mga coat, batay sa kulay at estilo, biglang bumigat ang aking paghinga. Umatras ako ng 2 hakbang. Umupo ako sa gilid ng kama na walang dahilan. Ang katotohanan ay mas malupit pa kaysa sa inaasahan ko ng 100 beses. Mag-asawa tayo pero sa bahay na ito. Wala kahit anong bakas ng aking pamumuhay. Ibig sabihin, hindi lang ako naging mabuti sa kanya noon. Kahit hindi ako umuuwi, iniwan ko ang isang maganda at kaakit-akit na asawa.
Sa isang malaking bakanting villa, mag-isang naghihintay sa kawalan. Samantalang ikaw ay naglilibang sa kung saan-saan lang. Isang peres ng tsinelas, isang sipilyo, wala man lang naiwan dito sa tinatawag ninyong tahanan, Suchen, Suchen. Hindi ka talaga tao. Ang pakiramdam ng matinding pagkakasala ay parang alon na. Lubos na nagpabagsak sa akin. Sa mga araw na ito, hindi ko na alam kung ilang beses na akong nakaramdam ng pagkakasala. Nakakalungkot, ako ang may gawa nito. Bigla akong tumayo at nagmamadaling. Naglakad patungo sa direksyon ng study room. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, nakita ko si Guru Oksue. Nakaupo sa malaking desk, hawak ang cellphone, hindi ko alam kung ano ang binabasa niya. Bahagyang nakakunot ang noo, hindi niya napansin kahit ang pagpasok ko. Nakikita ang kanyang nag-iisa at nakaupong figura. Halos mamatay sa sakit ang puso ko. Dahan-dahan akong naglakad at pumunta sa likuran niya. At walang pag-aalinlangan, iniunat ko ang aking mga braso at mula sa likod ay mahigpit. Nainakap siya. Nagulat si Guru Oksue, ang kanyang katawan ay parang nakuryente. Bigla niyang nabitawan ang cellphone sa mesa. Likas siyang nagpupumiglas. At tinulak ang kanyang siko paatras, sinabi, gusto mo bang patayin ang iyong asawa? Naimpit ako. Ngunit ang aking mga braso ay parang bakal na panghawak, mahigpit na yumakap sa kanyang baywang, at ang aking baba ay nakapatong sa kanyang leeg. Ang amoy ng kakaiba at malamig na mabangong body wash ay agad na bumalot sa aking ilong. Siya ay nakadungko, nabaliw ka ba? Bitawan mo ako. Naging matigas tulad ng bato ang katawan ni Guru Oksue, at siya ay mabilis na. Namula, ang kanyang tinig ay mababa, puno ng matinding hiya. May kasamang bahid ng pagkalito. Hindi lang ako bibitawd. Bagkus ay mas lalo pa akong hihigpit. Ang tono ay puno ng pagmamalasakit at pagsisisi. Asawa ko. Kanina ko pa inikot ang bahay. Paumanhin, paano ko nagawa noon na maging malupit? At hayaan kang manirahan mag-isa sa bahay na walang kahit anong buhay. Biglang tumigil ang pagpupumiglas ni Guru Oksue. Marahil ay hindi niya inaasahan na bigla akong magsasalita ng ganito. Ang kanyang buong katawan ay nakakakilabot na nanigas. Pagkalipas ng mahabang panahon, siya ay nautal na nagpigil at sinabi, ano ang pinagsasabi mo? Dito talaga ang tahanan ko, ding-dong. Hindi pa tapos ang kanyang sinasabi. Biglang may narinig na mabilis na kampana sa ibaba, kasunod ang mabilis at magulong tunog na parang bumagsak ang mabigat na bagay. Siguro Oksue ay parang nabigyan ng kaligtasan, bigla niya akong itinulak at nagmadaling inayos ang kanyang bahagyang magulong damit. Matalim siyang tumingin sa akin. Hinawakan ko ang aking ilong at bumaba rin ako. Pagkabukas ng pinto, ilang malalakas na lalaki na nakasuot ng uniforme ng moving company, pawis na pawis, ang nakatayo sa pintuan, sa kanilang likuran ay maayos na. Nakasalansan ang higit sa 10 malalaking maleta at iba't ibang gamit sa bahay. Maaari ko bang malaman kung kayo si Isuchen? Ang inyong mga gamit, lahat ay dinala namin mula sa lumang bahay ayon sa inyong kahilingan. Pakisin po. Malakas na isinigaw ng pinuno ng mga lalaki na may hawak na listahan. Nakita ni Guru Oksue ang nagbabara sa pintuan. Ang tambak na bagay na ito, ang kanyang kilay ay lubusang nagkunot. Lumingon siya. At tumingin sa akin na parang baliw, Suchen, ano na naman ang kalokohan mo? Lumapit ako at natural na inakay ang kanyang manipis na baywang. Siyempre, agad niya itong tinampal palayo. Tiningnan ko siya ng may pagmamahal. At sinabi ng matatag, parang nanunumpa sa pagsapi sa partido, nalaman ko, wala pa akong gamit dito. Hindi ito dapat. Huwag kang mag-alala, ako ay isang halimaw noon. Ako ay masama. Simula ngayon, magbabago ako ng lubusan. Ilalagay ko ang aking mga gamit sa bawat sulok ng tahanang ito. Hindi na kita iiwan mag-isa. Na nagbabantay sa walang laman na silid, siguro Oksue ay nakabuka ang bibig, parang tinamaan ng kidlat. Nakatulala siyang nakatingin sa akin, tapos sa kanyang mahigit 10 malalaking maleta, pakiramdam niya ay nahihilo siya. 11:00 ng gabi, pagkatapos ng buong gabing pag-aayos, sa wakas ay nailagay ko ang aking mga lumang bakal. Sa walang laman na walk-in closet ng master bedroom, tinitingnan ang aparador. Ang aking mga suit at ang kanyang mga damit na magkadikit, isang malakas na kasiyahan ang bumulwak sa akin. Siguro Oksue ay tapos ng maligo, suot ang konserbatibo, ngunit hindi pa rin maitatago ang kanyang magandang katawan. Na silk pajama, lumabas mula sa banyo, habang pinupunasan ang kanyang buhok. At alertong nakatingin sa akin na nakahiga sa malaking kama sa master bedroom, itinuro niya ang labas ng pinto. Anong ginagawa mo rito? Ang kwarto mo ay nasa tabi, matulog ka na. Pupunta ako. Sumalubong ako, parang nakarinig ng isang kakang isip, ikaw at ako ay mag-asawa, bakit tayo maghihiwalay ng kwarto? Malalim na bumuga ng hangin siguro Oksue, tila pinipigilan ng husto ang pagnanais na ihagis ako mula sa bintana.
Hindi ka na ba nakakaalala? Hindi ka na ba nakakaalala? Huwag kang maging walang hiya dito. Nang marinig ko ito, lalo akong nagtaka. Sa puntong ito, lubos akong nalungkot. Tama ang hula ko. Dati ay dati na. Pinatapik ko ang katabi kong bakante sa kama. Sabi ko ng dominante at hindi matatanggihan, dati ay problema ko. Bilang isang mag-asawang nagmamahalan, ang magkatabi sa higaan ay isang pangunahing obligasyon. Kahit anong sabihin mo ngayon, hindi ako aalis sa kwartong ito kahit isang pulgada. Habang sinasabi ko iyon, parang mayabang kong hinila ang kumot at binalot ang sarili ko ng mahigpit. Nakalabas lang ang aking ulo, nagpapakita ng mukha ng patay na baboy na hindi takot sa kumukulong tubig. Nakatayo si Guro Oksoy sa tabi ng kama. Namumulikat ang dibdib niya, para siyang tinutusok ng kutsilyo ang mga mata. Parang tinatantiya kung anong pisikal na paraan ang magpapalambot sa akin. Ngunit sa huli, sa harap ko, isang pasyenteng may malubhang pinsala sa ulo at amnesia, napakagatlabi na lang siya. Sige, matulog ka dito. Bumisi siya at tumalikod papunta sa kabinet. Sa isang malakas na hibang, isang bagong kumot ang biglang bumagsak sa kabilang bahagi ng malaking kama. Isang kumot bawat tao, ang puwang sa gitna ang linya ng demarkasyon. Kung lalampas ka kahit kaunti, bukas ay ibabalik kita sa ospital, sa intensive care unit. Matapos babalaan ni Guro Oksoy ng masama, binuksan niya ang kumot at humiga, isang napakakinis na kurba. Unti-unting gumapang papunta sa gilid ng kama, pagkatapos ay maingat na iniangat ang isang kamay at binuksan ang lailayan ng damit sa likod ni Guro Oksoy. Sumunod na pumasok, mainit ang kanyang likuran, may napakabango na. Natural na amoy ng katawan, parang isang napaka-elegante na woody scent na may halong gatas. Agad na pumasok sa ilong ko. Napabuntong hininga ako ng nasiyahan at iniunat ang aking braso. Natural na niyakap ang malambot at mainit na katawan na nakatalikod sa akin. Tila may naramdaman si Guro Oksoy sa kanyang pagtulog. Dahan-dahan akong sumiksik. Ngunit hindi siya nagising. Sa halip, marahil ay naramdaman niya ang init ng aking katawan. Hindi lang siya hindi nakawala, kundi parang sinadya niyang sumiksik sa aking yakap. Alam ko na. Siya ay mayabang. Naramdaman ang lambot at init sa aking yakap, pumikit ako ng may kasiyahan. Kinabukasan ng umaga, pagdilat ko, ang katawan sa tabi ko ay malamig na. Wala na si Guro Oksoy sa kama. Kung hindi dahil sa unan. Na mayroon pa ring kakaibang woody scent, iisipin ko talaga. Na ang pagmamahalan kagabi ay isang panaginip lamang. Sa mga susunod na araw, tulad noong nasa ospital kami noong una. Nang muli akong sumiksik sa kanyang kumot sa gabi, mas maliit ang kanyang pagpupumiglas. Hanggang sa huli, basta't bigla kong iniwang kalahati ng kumot para sa akin. Ito ang perpektong plano para sa aking pagliligtas. Nagsimula na ang lahat na perpekto hanggang sa isang gabi, sa tahimik na malaking bahay. Biglang may narinig akong malakas na pagkalampag. Mabilis akong bumaba ng hagdan suot ang pajama. Pagdating ko sa pasilyo, nakita ko si Guro Oksoy na hindi pa natatanggal ang sapatos. Ang kanyang mukha na karaniwan ay malamig na parang niebe, ngayon ay may bahid ng pamumula at ang hangin ay puno ng amoy ng alak. Asawa, bakit ka uminom ng ganito karami? Nagulat ako at agad akong lumapit ng may pagmamalasakit. Niyakap ko siya na tila hindi makatayo. Hindi ako itinulak ni Guro Oksoy tulad ng dati, sa halip ay napakasuwain niyang. Sumandal sa balikat ko at huminga ng mahina na parang pusang nagrereklamo. Binuhat ko siya, na parang prinsesa, pabalik sa master bedroom sa ikalawang palapag, maingat. Inilagay ko siya sa malaking kama, habang bahagyang hinihingal ang aking kilay, bumuntong hininga ako at kumuha ng isang maligamam na tuwalya. Sinimulan kong matyagang punasan ang kanyang pisngi, kahit pa nagkamali-mali ako, gamit ang makeup remover mula sa kanyang lababo. Tinanggal ko ang kanyang makeup, habang gumagalaw-galaw ako, pinagpawisan ako ng bahagya. Pinagmamasdan ang kanyang mukha na, kahit walang makeup, ay maputi at pinong pa rin, napalunok ako. Handang tapusin ang lahat, tinulungan ko siyang palitan ang mahigpit na damit pang trabaho na suot niya ng maluwag na pantulog. Bilang mag-asawa, wala akong naramdamang mali, ngunit nang ang aking mga kamay. Nasa kanyang mga butons ng kamiseta, pagkadampi ng aking mga daliri, isang mainit na maliit na kamay. Biglang hinawakan ang aking pulso, natigilan ako, yumuko ako at nakita. Hindi ko alam kung kailan nagmulat si Guro Oksoy, ang kanyang mga peach-shaped na mata na karaniwang may pagkamataas at pagiging malamig, ngayon dahil sa epekto ng alak, ay lumuluha at nagpapakita ng kakaibang kahinaan, nalilito. Nakatingin siya sa akin ng mariin. Malambot ang tinig ngunit may panginginig, Suchen, mahal mo ba talaga ako? Biglang nanikip ang dibdib ko, ang nakaraang ugali ng lalaking manloloko sa utak ko, gaano ako kalala ang nanakit noon. Upang pagkatapos ng pagkalasing na ito, siya pa rin ay napakababa, hindi makapaniwalang nagtatanong ng ganito.
Naman, binalikan ko ang kamay niya at mahigpit na hinawakan, matatag ang tingin. Asawa, huwag kang mag-alala, dati akong gago, pero simula ngayon si Suchen mo na lang ang ibigin ko. Kahit ibigay ko pa ang buhay ko. Matapos marinig ang walang pag-aalinlangan kong sagot, ilang segundo akong tiningnan ni Guru Oksoy. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ito ay isang napakagandang, napakakagiliw-giliw na ngiti. Para bang natunaw ang ulan at yelo, sumikat ang araw, at ang buong katawan ko ay natigilan. Hindi ko pa kailanman nakita, kasing ganda ng ngiti na iyon. Nagising ako habang hinihimas ang ulo kong parang mapuputol, malabo ang paningin at nakasalubong ko si Guru Oksoy. Gayon din ang mga matang kapapasimula palang bumukas. Pareho kaming umupo na natiling kakaiba ang katahimikan. Pareho kaming nagtulungan na ibaba ang tingin, napunta sa puting kumot at sa napakasilaw na bulaklak ng plum. Nagkatinginan kami, ang hangin na parang sa sandaling ito, tuluyang nanigas. Hindi ko pa kailanman nakita, hindi ko pa kailanman nakita. Hindi ko pa kailanman nakita, hindi ko pa kailanman nakita, hindi ko pa kailanman nakita. Malabo ang paningin, nakasalubong ko si Guru Oksoy, gayon din ang mga matang kapapasimula palang bumukas. Pareho kaming umupo, na natiling kakaiba ang katahimikan, at sabay na ibinaba ang tingin. Napunta sa puting kumot at sa napakasilaw na bulaklak ng plum. Nagkatinginan kami. Ang hangin na parang sa sandaling ito, tuluyang nanigas. Hindi. Teka, sumabog ang utak ko. Kung tama ang pagkakatanda ko. Kasal na tayo, tama? Kahit gaano pa ako kasama dati, kahit gaano pa siya manloloko. Hindi naman aabot na ganito katagal na kasal. Ito ang unang beses, di ba? Nakakakita ng parehong bagay. Bigla kong binawi ang tingin, magulong hinawakan ang cellphone sa tabi ng kama at tumingin sa oras. Nagbago ang ekspresyon ko, pagkatapos ay pinigilan ang isang uri ng discomfort, at pilit na umupo mula sa kama. Magbihis ka, bumangon ka, bababa tayo pagkalipas ng 15 minuto. Nakatalikod siya sa akin. Ang kanyang tinig ay bumalik sa dating paglalambing, ngunit ang bahagyang nanginginig na tono ay nagbunyag ng kanyang pagkabagabag sa sandaling iyon. Anong gagawin? Hindi pa ako nakakabangon mula sa pagkagulat sa kumot. Pupunta tayo sa lugar na iyon. Makalipas ang 15 minuto, masayang-masaya ako. Sumakay sa palamera ng sasakyan ng pamilyang Su. Pumunta ako sa lumang bahay ng pamilyang Su, kung saan nakatira ang aking mga magulang. Hayaan mo akong magmaneho. Nang papalayo na kami sa sasakyan, maingat akong nagtanong kay Guru Oksoy. Takot na baka mahirapan siya. Manahimik ka. Malinaw ang sinabi ko kanina. Ay mas nagpahirap sa kanya. Agad akong nanahimik. Pagdating sa bahay ng Su, hindi ako pinababa ni Guru Oksoy. Pinaupo niya lang ako sa sasakyan. Nakita ko sa bintana ang halatang kakaiba niyang paglakad, at biglang nanimula ang puso ko sa pagmamalasakit at pagkakasala. Hindi nagtagal, lumabas siya ng bahay ng Su, hawak ang isang brown paper bag. Pagkatapos, bumalik sa sasakyan. Makalipas ang ilang minuto, ang brown paper bag na hawak niya parang mas naging pula. Bumalik sa sasakyan, hindi pa rin nagsalita si Guru Oksoy. Diretso siyang nagmaneho hanggang sa huminto sa tanggapan ng sibil. Ayokong makipagdiborsyo. Buong pagtutol kong tiningnan si Guru Oksoy. Ngumisi si Guru Oksoy at tumingin sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi ako para makipagdiborsyo. Kung gayon saan tayo pupunta? Puno ng tanong ang aking isipan, malabo akong sumunod kay Guru Oksoy. Pumasok sa bulwagan ng tanggapan ng sibil, hanggang sa nakaupo kami sa registration counter, ang empleyado ay nakangiti. Inabot sa akin ang isang form, ang prosesong ito di. Ito ay kasal. Teka, hindi na ba tayo kasal dati? Magulo ang isip ko. Dati lang ba kaming engaged? Kaya ba may plum blossom sa kumot? Kaya ba ang reaksyon ni mama at ng kanyang kuya dati? Naging kakaiba sila? Kung ganon, ang pagtawag ko sa kanya na asawa sa ospital noon. At nagulat ang lahat ay makatuwiran. Pero, mali ang lohika. Kung engaged lang, bakit ang kuya niyang siguro o yun? Nang marinig ko siyang tawaging asawa, ang ekspresyon niya ay parang rocket. Kung engaged, bakit ang mga magulang ko ay tila nahihirapang sabihin? Kakaiba talaga, kakaiba sa lahat ng dako. Bagamat ang hinala ng engagement ay maaaring bahagyang magpaliwanag sa ilan sa mga kasalukuyang kaganapan, mayroon pa ring kakaibang pakiramdam ng pagpupuwersa. Hanggang sa dalawang mainit, pula, na may gilt na mga sertipiko ng kasal, ay inabot mula sa bintana at ako ay malapit ng abutin. Siguro Oksoy ay mabilis kumilos at kinuha ang 2 sertipiko ng kasal. At direktang isiniksik sa kanyang limitadong edisyon na Hermes bag, ang kilos ay malinis at maayos. Para bang natatakot siyang mawala ko ito. Mula simula hanggang dulo, nalilito ako. Bumalik sa mansyon. Noong gabi na, mag-isa akong nakaupo sa sofa sa sala, gamit ang lohika ng isang playboy na humahabol sa kanyang asawa.
Ang mga nawawalang alaala na pilit na pinagtatagpi ay ngayon ay biglang, unti-unting gumuho. Bigla. Ingay sa kailaliman ng aking isipan para bang may kidlat na tumama. Ang memory gear na ito na palaging nasisira. Sa sandaling ito, dahil sa matinding lohikal na kaguluhan, ay gumawa ng malinaw na tunog ng pagkasira. Ang dating saradong pinto ng hippocampus ay biglang bumukas, hindi mabilang na mga larawan. Tulad ng isang baha na bumaha ay pumasok sa aking isipan. Mula pagkabata hanggang ngayon. Lahat ng mga eksena kung saan kami ay nag-aaway at nagkakamutan ay malinaw na nakikita. Isang sipon at luha na humihikayat, katulong. Ang inyong katulong. Lao Su. Swexiu. Pakiusap, huwag na kayong mag-away. Namamanhid akong nakaupo sa sofa, at ang malamig na pawis ay agad na dumampi sa likod ko. Ano ba yan? Naalala ko na lahat. Hindi ito pagmamahal ng mag-asawa. Hindi ito, Lee. Pagmamahal na kasing lalim ng dagat. Siguro Oksoy at ako, kami ay nag-aaway mula pagkabata. Hindi magkasundo na mga mortal na kaaway. Hindi ko siya gusto, ang kanyang pagiging mailap na parang yelod. Ayaw niya na ako ay walang ginagawa, gaya ng isang pangalawang henerasyon na anak. Ngunit may kasama pati. Aking mabuting kapatid na siguro o yun na kumakampi sa labas. Kami ay nagkikita araw-araw, ako ay nag-aaway buong araw, ulo ng tao. Halos maging ulo ng aso. Hindi katakataka na noong nagising ako at tinawag siyang asawa, lahat sila ay may ekspresyon ng pagkasira ng tatlong pananaw. Hindi katakataka na ang ilang mga kapatid ay nahirapang sabihin. Hindi nila iniisip na ako ay nasaktan. Iniisip nila na nasira ang aking utak at itinuring ko ang kaaway bilang asawa. Ngayon ay tapos na di. Tapos na talaga. Ako, ang dakilang panganay na anak ng pamilyang Su, ay itinuring ang aking mortal na kaaway. Bilang aking asawa, hindi lamang ako lumuhod upang suyuin siya, humingi ng tawad sa kanya, magdala ng kanyang mga gamit. Walang kahihiyang nanirahan kasama niya. Sa huli, kami pa talaga ay nagtapos sa kama. Noong nasa ospital ako, bakit ako namumula at bumibilis ang tibok ng puso ko pagkakita ko sa kanya? Akala ko ay pagmamahal sa unang tingin. Ngunit pala, tuwing nakikita ko siya, sumisikat ang aking presyon at bumibilis ang tibok ng puso. Ako na nakabawi ng alaala ay parang nawala ng malay. Para bang bumagsak ang langit. Ngunit ano pa ang silbi ng kahit maliit na liwanag na ito na naaalala ko ngayon? Mas mabuti pang hindi ko naalala. Mas nakakainis pa kung maalala ko. Mabilis na makalimutan tangang utak. Malalim akong huminga at isang napakalaking pagkapuot na may kasamang matinding kahihiyan ay umakyat sa aking ulo. Kahit na nalimutan ko at nagkamali ng tao, ngunit siguro Oksoy ay hindi nakalimot. Kung ipapaliwanag ko ng kaunti, Suchen, nagkamali ka ng tao, ako ang iyong mortal na kaaway. Magkakaroon pa ba ng mga kaguluhan na ito? Sadyang sinadya niya. Sa pag-iisip nito, bigla akong tumalon mula sa sofa at mabilis na umakyat sa ikalawang palapag. Tahimik kong binuksan ang pinto ng master bedroom. Siguro Oksoy ay nakasuot ng konserbatibong seda na pajama, nakasandal sa headboard habang nanonood ng tablet. Nang makita akong pumasok ng may masamang hangarin, hindi siya nagpakita ng kahit anong pag-aalala, bagkus ay napakanatural na inilapag ang tablet. At inabot pa ang kanyang puting kamay na nagpapahiwatig na umakyat ako sa kama. Nang makita ang kanyang pagiging kampante, mas lalo akong nagalit. Itinuro ko siya, nanginginig ang aking mga daliri, ikaw na halimaw na nakadamit. Magaling ka, Guru Oksoy. Naalala ko na lahat. Hindi tayo mag-asawa kundi mga mortal na kaaway. Ikaw talaga ay sakim sa aking kagandahan. Nagnasa sa aking katawan at sinamantala ang aking amnesia upang manloko. At inatake mo pa ako na isang pasyente na may amnesia. Ikaw, hindi ka marunong makipagkapwa-tao. Nang marinig na nakabawi na ako ng lahat ng aking alaala sa mga mata ni Guru Oksoy. May bahid ng pagkamangha, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanlait, mayabang ng ngiti. Bagkus ay dahan-dahang, kinuha ang isang pulang sertipiko ng kasal mula sa ilalim ng unan. At ipinakita sa akin, ano naman? Nagtaas siya ng kilay. Sa kanyang ice queen na kagandahan, may lumitaw na bahid na sa aking bagong nabuong alaala. Ay lumalabas lamang sa harap ko, ang kayabangan at pagiging dominante. Panghuli muli niyang pinagpag ang kama sa tabi niya, ang sulok ng kanyang bibig ay bumuo ng isang mapaghamong arko, ang sertipiko ay nakuha na Ikaw na ngayon ang legal kong asawa. Halika, nakatingin ako sa nakakasilaw na pulang certificate ng kasal. Pagkatapos maalala ang mga nakaraang linggo ng amnesia ko, kung paano ko sinabi ang mga gasgas na salita sa kanya na parang aso. At ang mga nakakahiya na bagay na ginawa ko, kahihiyan na gusto kong yumuko ang mga daliri ko sa sahig. Pero nandito na kami, tapos na ang kasal, hindi naman ako nalugi. Kilala na natin ang isa't isa, sino ang matatakot kanino.
Malamig kong sabi. Hinubad ko ang aking jacket at, tulad ng isang galit na tigre, direktang sumugod sa kama. Halika na, gabi na, humihiyaw ang hangin. 2 ibon ang nakaupo sa sanga, kaya mo ba, Mr. Su? Natatakot lang akong masaktan ka, kung hindi mo kaya, sabihin mo lang, huwag ka nang magdahilan. Halika ulit, lalabanan kita hanggang kamatayan. Ang aking sikat na, Shadow of the Peach Blossom Technique. Nananatili pa ba ito sa akin kahit isang segundo? Ang nakakainis na martial artist na ito, gustong-gusto siya ng mga babae mula pagkabata. Mga mata niya ay hindi rin tumitigil sa pagtingin, nakakainis siya, ako siguro Oksue, mapagmataas. Malamig ang aking pagkatao, ang aking palayaw, paano ko tatanggapin nang may pagpapakumbaba na kinikilala ko siya? Ang aking mortal na kaaway na palagi kong kinakalaban, ay ako lang siyang harapin gamit ang pinakamatatalim na salita. Ang resulta ay ang kakaibang pag-iisip ng lalaking ito na ginawa kaming dalawa na kilalang mga karibal sa aming bilog. Hanggang sa nangyari ang aksidente sa sasakyan, noong narinig ko ang tawag mula sa kuya ko, Guru Oyun. Kakakuha ko lang ng pwesto sa kumpanya ng pamilya. Nasa isang napakahalagang board meeting ako, nang marinig ko ang mga salitang Isuchen na aksidente sa sasakyan, malubhang nasugatan sa ulo, nasa emergency room. Nawala ng kulay ang utak ko. Hindi ko napansin na ang ballpen na hawak ko ay tumutusok sa aking palad, nag-iiwan ng bakas ng dugo. Halos nagmamaneho ako ng mabilis patungong ospital, ngunit sa sandaling itulak ko ang pinto ng silid. Instintibo kong inayos ang aking malamig at mayabang na ekspresyon. Takot ako na kung hindi ako magiging malamig. Hindi ko mapigilan na sumugod sa kanya habang umiiyak sa harap ng lahat. Ngunit hindi ko akalain na. Ang idiot na ito na nakabalot ang ulo na parang mami, pagdilat ng mata ay diretso ang tingin sa akin. At buong tapang na itinuro ako sa aking mga biyenan at sinabing, siguradong asawa ko siya, di ba? Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay tumigil ang tibok ng aking puso. Pagkatapos ay parang 1,000 maliliit na usa ang nagkakagulo sa aking dibdib. Halos otomatiko kong nasabi, nabagok ba ang utak mo? Ngunit nang makita ko ang kanyang mga mata na puno ng katapatan. Init, masasabi kong pagmamahal, bigla akong naging makasarili. Ang tingin na iyon sa akin, ito ang tingin na gustong-gusto ko sa aking panaginip sa loob ng 20 taon. Ang aking walang kwentang kuya, siguro o yun, na malapit na sana sumigaw at sabihin ang katotohanan. Agad ko siyang sinulyapan ng masama sa gilid ng aking paningin, binigyan siya ng babala sa pamamagitan ng aking mga mata. Kung magsasalita ka pa kahit isang salita ngayon, kukunin ko ang lahat ng iyong bank account at ipapadala ka sa Africa upang magmina. Sumuko siya at bumulong ng hibayaw. Ang mga sumunod na pangyayari. Masyadong mahiwaga para sa akin na mamangha. Inaalala ko pa kung paano ko ipapaliwanag sa kanya. Ang napaka-awkward naming relasyon bilang mag-asawa. Ngunit ang taong si Suchen na ito, habang nakatingin sa kanya na parang gusto niyang sampalin ang sarili niya. Sa kanyang pagsisisi, sa simula gusto ko talagang tumawa. Ngunit habang nakikinig, nakikita ang tunay na pag-aalala sa kanyang mga mata, bigla akong nakaramdam ng lungkot. Ang taon ng lihim na pag-ibig, paninisi, at pagpapanggap ay parang sa sandaling ito, nakakuha ng isang napaka-absurd. Ngunit napakapanatag na gantimpala. Napayuko ako, tunay na hindi ko napigilan. Ang patak ng luha na ito ay tuluyang nagpatibay sa kanyang isipan na mahal ko siya ng malalim. Ngunit ako ay nasasaktan. Kahit na makabalik ang kanyang alaala, hindi niya malalaman na ang kwentong ito ay talagang angkop. Lumipat ako sa aking pribadong villa kinabukasan. Nakikita siyang may maraming dala-dala. Isinusuksok ang mga basahan na may sariling personal na estilo sa aking walk-in closet. Nakikita siyang parang isang galit na babae. Nakabalot sa kumot, tumatangging pumunta sa guest room. Sa labas, malamig ang aking pakikitungo. Galit na galit, ngunit sa katotohanan, bawat gabi. Kapag siya ay gumagapang sa aking kumot na parang isda, at natural na niyayakap ako. Palihim akong nakangiti sa ilalim ng kumot. Ang pakiramdam na alaga at minamahal niya ako ng lubusan. Talagang nakaka-addict ito. Ngunit alam ko sa aking sarili, ito ay isang candy na nababalot ng mga bubog. Dahil balang araw ay makakabalik ang kanyang alaala. Habang lumilipas ang panahon, ang takot na baka bumalik ang kanyang alaala anumang oras. Tulad ng espada ni Damocles na nakabitin sa aking ulo, lalo akong nagiging balisa. Noong gabing iyon talaga akong nalasing. Ang alak ay tuluyang sumunog sa aking ipinagmamalaking rason at pagpipigil sa sarili. Pinaglalabas ang lahat ng aking mga pagkukunwari, malinaw kong tinitingnan siya, hinahaplos ako ng may pag-aalala pabalik sa kwarto. Tinatanggal ang makeup habang nagkakamali, ang ideyang iyon ay nanatili sa aking isipan. Nang magkamalay, ang tanong na hindi ko kailanman mangahas na itanong ay basta na lang lumabas ng hindi nag-aalangan.
Suchen, gusto mo ba talaga ako? Alam kong sa kasalukuyan niyang kalagayan na nawawala ng alaala. Siguradong maririnig niya ang sagot na nais kong marinig, ngunit tinanong ko pa rin, tulad ng inaasahan, walang pag-aalinlangan. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at sinabi ng may paninindigan sa kanyang mga mata, mahal niya lang ako. Maaaring ibigay ang buhay ko, ang isang tao na labis na nalalasing at labis na walang katiyakan. Ay napakalaki ng pagkabaliw, sa sandaling iyon, nang marinig ko ang kanyang sinabi, isang saloobin lamang ang nasa isip ko. Lubusan ko siyang angkinin, upang hindi na siya makatakas, ipinagpatuloy ko ang alak. Hinawakan ko ang kuwelyo ng kanyang damit, at hinila siya patungo sa kama, sa sandaling iyon. Ako ay biglang parang isang tupa na handa ng katayin, diretsong pinigil ko ang kanyang bibig, kinabukasan ng umaga. Ang sakit ng ulo mula sa hangover at ang kakaibang pakiramdam sa aking katawan ay nagparamdam sa akin ng biglaang magkamalay, nakatingin sa nakakasilaw na bakas sa kumot. Sa una ay medyo nainis ako, ang tagapagmana ng Su Corporation, ay nagwala sa pagkalasing. At natulog kasama si Guru Oksue, ngunit ang pagkainis ay tumagal lamang ng 3 segundo nang lumingon ako. Si Su Chen na natutulog pa sa tabi ko, ang aking kasamaan at ang aking pagiging malupit ay agad na namayani. Dahil ang hilaw na bigas ay naging lutong kanina, kung gayon isara na rin natin ang palayok, habang siya ay puno pa ng pagsisisi sa nakakalungkot na pasyenteng nawawala ng alaala. Kailangan nating agad na ayusin ang katayuan, pinigilan ko ang aking pisikal na discomfort. May malamig na mukha, hinila ko siya mula sa kama, pumunta sa bahay ng Su para kunin ang kanyang family registry, at sa bahay ng Gu para kunin ang aking family registry. Sa buong proseso, siya ay tahimik na nakaupo sa kotse na parang isang maliit na asawang nagkamali. Tiningnan ko ang kanyang nagkakasala na hitsura at tumawa sa aking sarili, diretsong nagmaneho ako papunta sa Civil Affairs Bureau. Sa sandaling ang 2 pulang sertipiko ng kasal ay naselyuhan ng bakal, ang aking puso na bumagsak sa loob ng mahigit 20 taon. Sa wakas ay bumagsak ng husto, ang selyo ng batas, ang pulang libro sa aking bisig. Tinatawag itong ang iyong paglalakbay sa buhay ay mahirap nang lumipad, gaya ng inaasahan. Sa gabing iyon, ang taong ito sa wakas ay nagkamalay sa pamamagitan ng matinding lohikal na pangangatwiran. Nakita ko siyang galit na galit, ang kanyang mukha ay namumula. Parang aso na nasunog ang balahibo, itinulak niya ang pinto at puno ng kalungkutan at galit na inakusa na hindi siya mabuti. Nang atakihin niya ako, hindi lamang ako walang kahit bahagyang pag-aalala, ngunit sa halip ay nakaramdam ako ng labis na kasiyahan. Dahan-dahan akong tinanggal ang sertipiko ng kasal mula sa ilalim ng unan, ibinagsak ko ito sa harap niya. Nakita ko ang kanyang tulala, nakakahiya, at hindi mapipigilang pagkainis na ekspresyon, 4 na salita lamang ang nasa isip ko. Tagumpay, marahil ay hindi niya malalaman kahit na magkatabi kami sa kama. Ay isang aksidente dahil sa alak, ngunit ang pagkuha ng sertipiko ng kasal ay ang pinakamapagpasyahan at pinakamatagumpay na desisyon sa negosyo sa buhay ni Guru Oksue. Ang kalokohang ito na nagsimula sa pagkawala ng alaala ay sa wakas ay napatahimik ko ng isang pulang libro. Hindi ko kaya.